Patuloy na umaalingaw-ngaw ang malamyos na musika sa Marangyang Wedding Hall ng isa sa mga pinakasikat na 5-star hotel sa Maynila. Ang maningning na liwanag mula sa mga chandelier ay tumatama at sumasalamin sa mga maingat na inayos na puting rosas sa gilid ng pasilyo. Lumilikha ng isang tanawing kasing ganda ng isang panaginip. Sa entablado, nakatayo ang lalaking dapat sana ay asawa ko si Rafael. Bihis na bihis sa kanyang suit na may perpektong tabas, may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na dati kong inakalang buong mundo ko. Sa kanyang tabi ay ang nobya, si Katrina, ang matalik kong kaibigan sa loob ng 15 taon. Mahinhin siya sa kanyang napakagandang gown, may manipis na belo sa ulo, at mukhang napakadalisay at puno ng kaligayahan. Bagay na bagay sila. Isang perpektong pares, natitingalain, at kaiinggitan ng sinuman. Ngunit ang lahat ng ito ay isa lamang perpektong palabas, isang dula, kung saan ang aking papel. Ang legal na asawa na kakalabas lang ng ospital ay naging isang hindi imbitadong manonood. Nakaupo ako roon, sa aking wheelchair sa isang madilim na sulok malapit sa pintuan, tahimik na pinagmamasdan ng lahat. Ang suot kong damit ay ang pinakasimpleng bestida sa aking aparador. Kasing abo ng aking buhay ngayon. Walang nakapansin sa akin. O marahil, ay sinasadya nilang hindi ako pansinin. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa entablado kung saan masayang nagsasalita ang host ng programa. At ngayon, para basbasan ang bagong kasal, malugod naming inaanyayahan sa entablado ang mga kinatawan ng dalawang pamilya. Isang masigabong palakpakan para sa nakatatandang tiyuhin ng groom. Isang matunog na palakpakan ang umalingaw-ngaw mula sa unang hilera. Isang matandang lalaki, may seryosong tindig, puti na ang buhok ngunit tuwid pa rin ang likod, ang tumayo. Umakyat sa entablado si Tito Arturo, ang pinakamatandang kapatid ng tatay ni Rafael, isang retiradong general, at ang may pinakamabigat na boses sa buong angkan. Kinuha niya ang mikropono, nagbigay ng maikli, ngunit makabulangang mensahe. Nang matapos siya, nagpatuloy ang host na may malapad na ngiti. Maraming salamat po sa inyong magagandang mensahe, General. At susunod, malugod po nating inaanyayahan ang kinatawan mula sa pamilya ng babae, ang mga magulang ng ating bride na si Katrina, para magbigay ng ilang salita. Lumingon ang buong bulwagan sa mga upuang inilaan para sa pamilya ng babae, handang pumalakpak muli. Ngunit walang tumayo. Ang hilera ng mga upuan sa kaliwa, kung saan formal na nakalagay ang karatulang pamilya ng nobya, ay walang laman, sobrang bakante, na nagbibigay ng malamig na pakiramdam. Bakanteng-bakante ang kanilang mga upuan. Tila huminto ang oras, at ang background music ay biglang naging alanganin. Nanigas ang ngiti ng host sa kanyang mga labi. Nag-aalangan siyang tumingin sa kanyang script at pagkatapos ay sa mga bakanting upuan. Nauutal niyang inulit. Muli po naming inaanyayahan ang kinatawan ng pamilya ng nobya. Katahimikan pa rin na parang sa sementeryo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa ibaba. Lumikha ito ng ingay at bulung-bulungan sa buong bulwagan. Nagtinginan ang lahat, puno ng kuryosidad at pagtataka. Sa entablado, nawala ang ngiti ni Rafael. Nanigas ang kanyang mukha. Mabilis na luminga ang kanyang mga mata patungo sa bakanteng espasyo. Isang patak ng pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Namutla si Katrina sa kanyang tabi, at nagsimulang manginig ang mga kamay nitong may hawak na bouquet. Bumulong siya ng may takot sa tainga ni Rafael. Pinanood ko ang eksenang iyon, ngunit ang puso ko ay payapa. Walang sakit, walang galit tulad ng inasahan ko. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa aking katauhan. Alam ko ang kanilang dula, ang ilusyon ng kaligayahang pinaghirapan nilang buuin sa ibabaw ng aking pagdurusa, ay nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak. 6 na buwan lang ang nakalipas. Ang buhay ko noon ay parang isang perpektong larawan na pinapangarap ng marami. Ako si Carmela, isang data analyst na may magandang trabaho, at si Rafael, ang aking asawa. 5 taon kaming masayang nagsama, bilang mag-asawa.
Nakatira kami sa isang mainit at maaliwalas na condo unit na binili namin gamit ang sarili naming naipon. Tuwing umaga, laging ako ang unang gumigising para maghanda ng simple ngunit masustansyang almusal. Yayakapin ako ni Raf mula sa likuran, aamuyin ang buhok ko, at sasabihing basta't kasama niya ako, nawawala ang lahat ng stress niya sa mundo. Isa siyang maalaga at maalalahaning asawa. Palaging naaalala ang mga anibersaryo. Palaging may maliliit na sorpresa. Ang kanyang maliit na construction company ay unti-unti nang lumalago. Lagi ko siyang sinusuportahan ng walang kondisyon. Ginagamit ang aking propesyon upang suriin ang mga panganib sa kanyang mga kontrata. Inilalayo siya sa mga patibong ng negosyo. At sa perpektong larawang ito, hindi mawawala si Katrina. Siya ang aking matalik kong kaibigan. Mula pa noong nakauniforme pa kami sa high school. 15 taon sapat na panahon para ituring ko siyang parang tunay na kapatid. Si Kat ay mabait, malambing, at isang preschool teacher na mahilig sa mga bata. Madalas siya pumupunta sa bahay namin para maghapunan. Kaming tatlo ay parang isang pamilya. Nang magkaroon ng problema sa pera ang kumpanya ni Raf, si Kat ang hindi nag-atubiling mag-alok ng kanyang maliit na ipon sa bangko. Sinasabing, "May kaunti po ako rito. Gamitin niyo muna. Ituring niyo na lang na investment ko." Siyempre, hindi namin tinanggap. Ngunit ang kilos na iyon ay labis naming pinagpasalamat ni Raf. Madalas kong ipagmalaki kay Raf noon. Sa buong buhay ko, pagkakaroon ng asawang tulad mo at kaibigang tulad ni Kat, wala na akong hihilingin pa. Nangingiti si Raf noon, yayakapin ako at sasabihing ganoon din ang nararamdan niya. Ngunit mapaglaro ang tadhana. Kung kailan pakiramdam mo, ay nasa tuktok ka ng kaligayahan. Doon kakatok ang trahedya. Ang araw na bumago sa lahat, ay isang maulan na hapon. Pauwi na ako galing sa isang client meeting, nang mangyari ang aksidente. Isang truck na nawalan ng preno ang bumangga sa aking sasakyan. Narinig ko na lang ang isang nakakabinging kalabog. Naramdaman kong umangat ang katawan ko, at bumagsak ng malakas. Pagkatapos, dumilim ang lahat. Nang magkamalay ako, sumalubong sa ilong ko ang amoy ng gamot sa ospital. Nakakasilaw ang puting ilaw ng kwarto. Nakayuko si Raf sa gilid ng kama. Gulo-gulo ang buhok at mukhang pagod na pagod. Nang makita niyang nakamulat ako, mabilis niya akong nilapitan at hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Basag ang kanyang boses. "Gising ka na, Mela. Gising ka na." Takot na takot akong mawala ka. Tumulo ang mga luha niya sa kamay ko, mainit. Nandoon din si Katrina. Namamaga at namumula ang mga mata. Mas umiyak pa siya kaysa kay Raf. "Mela, gising ka na. Salamat sa Diyos. Sobrang nag-alala kami sa'yo." Ibinuka ko ang aking mga labi. Pilit na nagsasalita. Ngunit tuyong-tuyo ang aking lalamunan. At walang lumabas na boses. Sinubukan kong gumalaw, ngunit wala akong maramdaman mula sa aking baywang pababa. Isang matinding takot ang bumalot sa akin. Pumasok ang doktor. May bahid ng awa sa kanyang mukha. Matapos akong suriin, niyaya niya si Raf sa labas para mag-usap. Nakita ko na lang na nanigas ang likod ng asawa ko. At pagkatapos ay nanginig, nang bumalik siya. Blanko ang kanyang mga mata. Umupo siya, hinawakan ang aking kamay na nanginginig ang boses. "Mela," sabi ng doktor, "masyadong malakas ang pagkakabangga kaya napinsala ng matindi ang gulugod mo. Baka kailanganin mong gumamit ng wheelchair ng matagal, o baka panghabang buhay." Ang bawat salita niya ay parang martilyong dumudurog sa ulo ko. Panghabang buhay. Umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa isip ko. Dinudurog ang lahat ng pag-asa at pangarap na binuo ko. Hindi ako umiyak. Nakahiga lang ako roon, nakatitig sa puting kisame. Pakiramdam ko ay gumuho na ang buong mundo ko. Niyakap ako ni Katrina habang umiiyak ng malakas. "Okay lang yan, Mela. Sobrang advanced na ng medisina ngayon. Makakalakad ka ulit. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Aalagaan kita. Tutulungan ko si Raf na alagaan ka. Hindi ko hahayaang mahirapan kayo." Noong mga panahong iyon ng matinding desperasyon, naniwala ako sa kanyang mga salita.
Nagpasalamat ako na sa pinakamasamang sandali ng buhay ko, mayroon pa rin akong asawa at matalik na kaibigan. Hindi ko napansin na sa mahigpit niyang yakap at sa nag-aalalang mga mata ng asawa ko, mayroong kakaiba. Isang bagay na hindi ko makita dahil masyado akong nakatutok sa sakit. Ang mga unang araw sa ospital ay parang isang mahabang bangungot. Ang buong mundo ko ay lumiit sa 4 na puting pader at isang malamig na kama. Tuwing umaga, ang una kong ginagawa ay piliting igalaw ang aking mga binti. At sa bawat pagkabigo, parang pinipiga ang puso ko. Ang pisikal na sakit ay walang sinabi kumpara sa mental na pasakit ang pakiramdam na naging pabigat ako. Isang inutil. Unti-unti nitong kinakain ang kaluluwa ko, bawat segundo. Noong mga unang araw, palaging nasa tabi ko si Rafael. Pumayat siya, at nangitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Dahil sa puyat, matiyaga niya akong sinusubuan ng lugaw, pinupunasan ang aking mukha, at binibihisan ako. Nang makita ko siyang pagod, nakaramdam ako ng awa at konsensya. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabi ng mahina, "Napapagod ka na. Umuwi ka na muna at magpahinga." Nandito naman ang mga nurse. Umiling si Raf. Hinigpitan niya ang hawak sa aking kamay at sinabing, "Baliw, asawa kita. Responsibilidad kitang alagaan. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Basta kasama kita. Sapat na yon." Ang mga salitang iyon ang tanging naging lakas ko para lumaban. At si Katrina, higit pa siya sa isang kaibigan. Tinupad niya ang kanyang pangako. Kumuha ng leave of absence si Kat sa kanyang pagtuturo para buong oras akong alagaan. Araw-araw siyang pumupunta sa ospital, nagdadala ng mainit na sopas at mga paborito kong prutas. Binabasahan niya ako ng mga libro at nagkukwento ng mga nakakatawang bagay para makalimutan ko ang realidad. Kapag kailangang umuwi ni Raf para asikasuhin ang kumpanya, si Kat ang naiiwan para palitan ang aking adult diaper at linisin ako mga gawain kahit mga kamag-anak ay mahihiyang gawin. Ginawa niya ang lahat ng natural at walang reklamo. May mga gabi na hindi ako makatulog sa sakit. Handa siyang magpuyat para masahihin ang aking mga binti. Kahit alam niyang wala na akong maramdaman doon. "Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat." Lagi niyang sinasabi. Parang isang malambing na lullaby, ang boses niya. Busy si Raf. Maraming trabaho sa kumpanya ngayon. Ako na muna ang mag-aalaga sa'yo. Magkapatid naman tayo eh. Naniwala ako sa kanyang dedikasyon. Ngunit unti-unti kong napansin ang mga maliliit na irregularidad. Maliliit lang. Ngunit sapat para mapag-isip ang isang taong sanay mag-analisa tulad ko. Nagsimula ito sa mga tawag sa telepono. Kapag tumatawag ang mga dati kong kaibigan o katrabaho para manggumusta, si Kat lagi ang sumasagot. "Naku, nagpapahinga pa po si Mela. Mahina pa po siya. Sabi ng doktor, bawal muna siyang masyadong magsalita dahil baka maging emotional. Ako na lang po magpaparating ng mensahe niyo." Lagi niya itong sinasabi ng may himig ng pag-aalala. Unti-unti, dumalang ang mga tawag. Marahil inisip ng mga tao na ayaw ko talagang maabala. Nahiwalay ako sa mundo, sa labas sa isang napakapinong paraan. Sa ilalim ng pagkukunwaring pinoprotektahan ang aking kalusugan. Kasunod nito ang kanyang mga kwento. Madalas niyang ikwento ang mga pressure na pinapasan ni Raf. "Kawawa naman si Raf, Mela. Mula nang maospital ka, pumayat siya ng husto. Pinipilit siya ng mga investors. Kulang ang pondo sa bagong project. Gabi-gabi siyang nakaupo mag-isa sa labas ng koridor. Naninigarilyo. Naaawa talaga ako." Bumubuntong hininga siya, puno ng awa ang mga mata. Minsan nakikita ko siyang tulala. Siguro namimiss niya yung ikaw noon. Noong una, dahil sa mga kwentong iyon, mas naawa ako sa aking asawa. Pero habang tumatagal, parang mga hindi nakikitang karayom ang mga ito na tumutusok sa aking pride. Nagsimula akong maramdaman na ako ang ugat ng lahat ng problema. Na ako ang pabigat na humihila. Kina Raf at Kat pababa. Unti-unting naubos ang tiwala ko sa aking sarili. Ang pinakamalaking pagbabago ay kay Raf. Bumibisita pa rin siya. Ngunit paliit ng paliit ang oras niya sa akin. Wala na siya ang pasensyang umupo
ng matagal sa tabi ko. Ang mga kwento niya ay laging tungkol sa trabaho at pera. Kung hindi matutuloy itong project na to, baka mabankrupt ang kumpanya. Mela, madalas niyang sabihin, parang pagod na pagod. Sana gumaling ka na. Sana matulungan mo ulit ako tulad ng dati. Hindi na siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Madalas na iniiwas ang tingin na para bang ang pagharap sa akin at sa aking wheelchair ay isang bagay na hindi niya na makayanan. At sa tuwing nagiging mainitin ang ulo o pagod si Raf, lilitaw si Katrina. Dahan-dahan niyang ipapatong ang kamay niya sa balikat ni Raf. Huwag mo na siyang i-pressure. Kailangan niyang magpahinga. Ako na ang bahala rito. Nandito lang ako para sa inyong dalawa. Sinasabi niya iyon sa aking harapan. Pero ang mga mata niya ay nakatingin kay Raf. Isang tingin na puno ng pag-unawa at pag-aaruga. Isang hindi nakikitang koneksyon. Ang tila nabubuo sa pagitan nilang dalawa. Kasabay nito, nagsimula akong magkaroon ng magulong pagtulog at madalas na bangungot tungkol sa aksidente at sa aking mga walang pakinabang na binti. Naging mas emosyonal ako at madaling umiyak. Sa tuwing nangyayari ito, ipagtitimpla ako ni Kat ng mainit na gatas o chamomile tea. Inumin mo to para makatulog ka. Kailangan mong maging malakas ang isip mo para mabilis kang gumaling. Sobrang epektibo ng gatas na tinimpla ni Kat. Ilang sandali lang pagkatapos uminom, makakaramdam ako ng matinding antok isang malalim at walang panaginip na pagtulog. Ngunit paggising ko, madalas ay mabigat ang aking ulo, pagod at blanko ang isip. Parang nakatulog ako ng napakahaba at may nakaligtaang mahalagang bagay. Akala ko iyon ay side effect ng mga painkiller o dahil mahina ang aking katawan. Hindi ko inakala na ang buong pusong pag-aalagang iyon ay isa palang bitag na maingat na inilatag. Unti-unti nitong nilulunod ang aking diwa. Inilalagay ako sa isang kalagayan kung saan wala akong sapat na ulirat para makita ang katotohanang nagaganap sa aking harapan. Lumipas ang mga sumunod na araw sa ospital sa isang nakakasakal at peking atmosfera. Pakiramdam ko ay isa akong sirang manika na pinaupo sa kama, pinapakain at nililinis. Habang ang kaluluwa ko ay patuloy na naaagnas. Ang estado ng aking pagka-groggy pagkatapos inumin ang mainit na gatas mula kay Katrina ay naging mas madalas. Ang malaking bahagi ng araw ko ay nauubos sa pagtulog o pagtulala sa bintana. Tila naapektuhan din ang aking memorya. May mga bagay na katatapos lang mangyari na nakakalimutan ko agad tulad ng mga pag-uusap ko sa doktor o sa mga nurse. Malabo lang ang aking natatandaan. Ipinaliwanag ni Kat na ito ay side effect ng mga gamot at dahil daw sa matinding trauma. Huwag kang mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Sabi ng doktor kailangan mo ng sapat na pahinga. Sabi niya habang hinahaplos ang aking buhok. Isang maamong kilos na kapag naiisip ko ngayon ay nakakapagpatayo ng aking balahibo. Habang nakalubog ako sa kawalan ng malay, lalong nagiging malapit sina Rafael at Katrina. Hindi na nila itinatago ang kanilang pagiging malapit sa harapan ko. Siguro dahil inisip nilang wala na akong sapat na isip para mapansin. Madalas sila umupo sa sofa sa dulo ng kwarto, nagbubulungan tungkol sa kung ano-anong bagay. Minsan nakita ko si Kat na marahang tinatapik ang likod ng kamay ni Raf para aluin siya, o si Raf na pagod na ipinapatong ang kanyang ulo sa balikat ni Kat. Nagkakausap sila sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Isang lengguwaheng sila lang ang nakakaintindi. Minsan, nakikita ko ito kahit nakahiga ako. Ngunit masyadong mabigat ang aking ulo para pagtagpi-tagpiin ang mga pangyayari. Nakakaramdam lang ako ng malabong lungkot, ang pakiramdam na isa akong pabigat, isang hindi nakikitang harang sa pagitan nilang dalawa. Problema sa pera ang pangunahing paksa sa bawat pag-uusap ni Raf. Lalo siya nagiging mainitin ng ulo at desperado. Ang project ng isang riverside subdivision, ang huling pagkakataon niya. Kapag nawala ito, mawawala ang lahat. Mela, mababankrupt ang kumpanya natin. Mapapalayas tayo sa bahay natin, sabi niya sa akin. Ngunit ang tono niya ay hindi na nakipag-usap bilang asawa, kundi isang panunumbat. Sobrang higpit ng mga investors. Humihingi sila ng karagdagang pondo. Saan tayo kukuha ng pera? Ang laki na ng nagagastos sa hospital bills mo. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong humihiwa sa aking puso.
Pakiramdam ko ay ako ang may kasalanan. Ako ang dahilan ng lahat ng pabigat na ito. At tuwing nagrereklamo si Raf, si Kat naman ay nagiging isang matalinong tagapayo. Raf, baka gusto mong kausapin ng papa ko. May mga kakilala siya sa bangko. Baka maktulong. O kaya, may kakilala rin akong nagtatrabaho sa isang investment fund. Tatanungin ko kung interesado sila sa project mo. Lagi siya nagbibigay ng solusyon, mga sinag ng pag-asa. Noong una, tumatanggi pa si Raf. Ayaw daw niyang abalahin ang pamilya ni Kat. Ngunit dahil sa determinasyon at mapanghikayat na mga salita ni Kat, unti-unti siyang bumigay. Salamat. Kung wala ka, hindi ko na alam ang gagawin ko. Narinig ko mismo na sinabi iyon ni Raf kay Kat. Ang boses niya ay puno ng pasasalamat at pag-asa sa kanya. Nakalimutan na niya na ang asawang nakahiga sa kama, ang taong nagpuyat kasama niya gabi-gabi para suriin ang mga kontrata, ang dapat niyang nilalapitan. Ngunit marahil, sa kanyang paningin ngayon, isa na lamang akong inutil. Isang gabi, dumating si Raf sa ospital. Nakakaibang masaya ang mukha. Nagmalaki siyang may nakausap siyang isang malaking investor na interesadong pondohan ang kanyang project. Pumayag silang mag-invest. Mela, kailangan ko lang patunayan ang financial capability natin at ayusin ang problema sa pamilya natin. Nag-alangan siya sa huling sinabi. Kumunot ang aking noo. Kahit medyo magulo pa ang aking isip. Problema sa pamilya? Anong problema? Inilayo ni Raf ang kanyang tingin sa akin. Gusto kasi nila na may matatag na pundasyon ang makakapartner nila. Alam mo naman sa pagnenegosyo, iniiwasan nila ang mga gulo sa loob ng bahay. Nagdahilan lang siya at iniba ang usapan. Ngunit nararamdaman kong may nakatagong kahulugan sa mga sinabi niya. Si Katrina na nakaupo sa tabi ko at nagbabalat ng mansanas ay sumingit. Tama yon, Mela. Malaking negosyo yon. Kailangan nila ng stability. Magpahinga ka na lang. Kami na ni Raf ang bahala sa mga problema sa kumpanya. Tutulungan ko siya sa abot ng makakaya ko. Kasing tamis ng binalatan niyang mansanas ang kanyang ngiti. Pero bigla kong naramdamang peke ito. Siya ang bahala? Sa anong kapasidad niya aakuin ang mga problema sa kumpanya ng aking asawa? Isang kaba ang gumapang sa aking dibdib, isang pakiramdam na may binubuong sabuatan at ako ang sentro nito. Sinubukan kong iwaksi ito sa aking isip. Sinasabi sa sarili na masyado lang akong sensitibo. Ngunit ang kutob ng isang babae, lalo na ang babaeng nasa matinding desperasyon, kung minsan ay ang pinakatumpak sa lahat. Ng gabing iyon, hindi ako makatulog. Hindi ko ininom ang gatas na tinimpla ni Kat. Nagkunwari akong tulog na tulog. Pagsapit ng hating gabi, narinig kong bumukas ang pinto. Sina Raf at Kat. Akala nila tulog. Natulog na ako. Tumayo sila sa sulok ng kwarto at nagbulungan. Ngunit sa tahimik na espasyo ng ospital sa gabi, narinig ko sila. Basta pirmahan niya yung papel na yon. Tapos na ang problema natin. Boses ni Raf. Puno ng pagkalkula. Sigurado ka ba? Paano kung hindi siya pumayag? Boses ni Kat. Medyo nag-aalala. Wala na siyang alam ngayon, di ba? Sabihin mo na lang na mga papeles yon para sa ospital, pipirma rin yon. Ihanda mo na ang sarili mo. Baka mas mahirapan ka sa mga susunod na araw. Hindi ako natatakot mahirapan. Basta makasama lang kita. Ang maikling pag-uusap na iyon. Bawat salita ay parang kidlat na tumama sa aking tenga. Anong papel? Ihanda ang sarili sa ano? At ang huling sinabi ni Katrina. Hindi na yon salita ng isang kaibigan, kundi salita ng isang kabit. Ang ulap ng kalituhan sa aking isip ay tila biglang napawi. Nakahiga lang ako doon. Sobrang bilis ng tibok ng aking puso. Narealize ko na hindi lang pisikal na trahedya ang hinaharap ko, kundi isang malupit at planadong pagtataksil. Nagbabalak silang kunin ang isang bagay sa aking pag-aari, at ginagamit nila ang mismong aking kahinaan para isakatuparan iyon. Pagkatapos kong marinig ang kahina-hinalang pag-uusap na iyon ni Rafael at Katrina, hindi na ako ang dating Carmela. Nawala ang aking pagiging groggy at sunod-sunuran. Pinalitan ito ng isang malamig na katinuan. Nariyan pa rin ang pisikal na sakit. Ngunit ngayon,
Natabunan ito ng ibang uri ng sakit, ang sakit ng pagtataksil. Naintindihan ko na nasa loob ako ng isang patibong at ang dalawang taong pinakatinitiwalaan ko ang mismong naglagay noon. Kailangan ko nang iligtas ang aking sarili. Ang una kong dapat gawin ay alisin ang aking sarili sa pagiging inaantok at pagod na pinagdaanan ko nitong mga nakaraang araw. Nagsimula akong magduda sa mga mainit na gatas na ibinibigay ni Kat gabi-gabi. Kinaumagahan, nang dalhin ulit ni Kat ang mainit na gatas na may matamis niyang ngiti. Inumin mo to, para ma-relax ka, at makatulog ka ng maaga. Ngumiti rin ako pabalik. Salamat Kat, ikaw talaga ang pinakamaalaga. Itinaas ko ang baso sa aking bibig, at nagkunwaring uminom ng kaunti. Pero pagtalikod niya para magligpit, mabilis kong itinagilid ang baso, at ibinuhos ang malaking bahagi nito sa paso ng halaman malapit sa aking kama. Nag-iwan lang ako ng kaunti sa ilalim ng baso, tapos ay humiga ako, pumikit, at nagpanggap na natutulog. Maya-maya, lumapit si Kat. Nakitang halos ubos na ang gatas. Ngumiti siya ng may kasiyahan, at tahimik na lumabas ng kwarto. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggo, naging malinaw na malinaw ang aking isip. Hindi na ako nakaramdam ng pagkahilo o labis na antok, nakahiga lang ako at nakikinig sa bawat maliit na tunog. Pinagtagpi-tagpi ang mga nangyari, ang mga kilos ni Kat, ang mga sinabi ni Raf, naging malinaw ang lahat. Hindi na nababalot ng hamog ng kapaguran. Siguradong may inilalagay sila sa gatas na yon, ngunit kailangan ko ng ebidensya. Kinaumagahan, nang pumasok ang nurse para maglinis ng kwarto, sinabihan ko siyang huwag itapon ang tubig sa paso ng halaman. Nagsinungaling ako na isa itong espesyal na halaman na nangangailangan ng lumang tubig. Buti na lang hindi na nagtanong ang nurse. Pagsapit ng tanghali, nang mag-isa ako, palihim akong kumuha ng kaunting basang lupa mula sa paso, kung saan ko ibinuhos ang gatas kagabi. Inilagay ko ito sa isang maliit na plastic bag at itinago sa ilalim ng aking unan. Alam kong may matitirang bakas ng kung anuman ang hinalo nila sa gatas doon sa lupa. Kasabay nito, nagsimula kong pansinin ang mga iniresetang gamot ng doktor. Napansin kong mayroong mild sedative na kasama doon, ngunit napakababa ng dosage at para lang kapag kinakailangan talaga. Ngunit ang antok na nararamdan ko ay mas malakas pa roon. Dumating ang pagkakataon sa hapon. Tumunog ang cellphone ni Kat at kailangan niya lumabas sa koridor para mag-usap ng matagal. Sinamantala ko ang pagkakataon para tawagin ang head nurse sa aking kwarto. Siya si Ate Rowena, isang middle-aged na babae na mukhang seryoso ngunit may mabait na mga mata. Matagal ko na siyang inoobserbahan at naramdaman kong mapagkakatiwalaan siya. Mabilis at mahina akong nagsalita. Ate Rowena. Nagdududa po ako na may lumalason sa akin. Mahina lang, pero nawawala ang aking katinoan dahil doon. Alam kong hindi ito dadaan sa opisyal na proseso ng ospital, pero baka may kakilala kayo sa lab na pwedeng tumingin nito ng palihim. Inabot ko sa kanya ang plastic bag na may basang lupa. Natigilan si Ate Rowena. Tiningnan niya ako, at pagkatapos ay tumingin sa pinto, puno ng pagkagulat, ngunit may tiwala sa kanyang mga mata. Hindi siya nagtanong. Tumango siya. Kinuha ang plastic bag at bumulong. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Pero sa ngayon, huwag na huwag kang kakain o iinom ng kahit anong ibigay nila kung wala ang nurse. Mag-ingat ka. Ang paalala ni Ate Rowena ay parang kumpirmasyon sa aking mga hinala. Alam kong tama ang taong nilapitan ko. Mula ng araw na iyon, nagsimula ang isang tahimik na labanan sa pagitan ko at nina Katrina at Rafael. Ako pa rin si Carmela mahina, tulala, at nakadepende. Patuloy akong nagpapanggap na umiinom ng gatas. Ngunit palagi ko itong hinahanapan ng paraan para maitapon ng maingat. Mas nagpanggap akong tulog, mas umunti ang sinasabi, at binigyan ko sila ng peking seguridad na ang kanilang biktima ay nananatili sa loob ng patibong. Ngunit sa loob-loob ko, nagmamasid ako, nakikinig, at naghihintay. Kailangan ko nang malaman kung ano ang papel na gusto nilang papirmahan sa akin.
at ano ang tunay nilang plano. Makalipas ang 2 araw, bumalik si Ate Rowena sa aking kwarto tuwing lunch break. Nang walang ibang tao, isinara niya ang pinto. Seryoso ang kanyang mukha. Binigyan niya ako ng maliit na papel ng lab results. Tama ang hinala mo, sabi niya sa mababang boses. May bakas ng alprazolam sa lupa. Isang malakas na sleeping sedative. Hindi ganoon kataas ang dose. Hindi sapat para makamatay. Ngunit kapag ginamit ng matagal, magiging sanhi ito ng nervous breakdown, temporary memory loss, at gagawin ang pasyente na maging dependent at madaling manipulahin. Mas malakas ang gamot na ito kumpara sa inireseta sa'yo, at isa itong special prescription drug na hindi basta-basta nabibili sa labas. Napahawak ako ng mahigpit sa papel. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa aking balat. So, ito ang katotohanan, ang matalik kong kaibigan na itinuring kong parang kapatid. Gusto niya akong maging tanga, isang papet na madali niyang makokontrol. Isang malamig na galit ang gumapang sa aking likod. Hindi lang nila gustong agawin ang aking asawa at ang aking yaman. Gusto rin nilang sirain ang aking mentalidad at pagkatao. Ang kalupitang ito ay lampas na sa karaniwang panloloko ng mag-asawa. Ito ay isang planadong sabuatan hanggang sa pinakamaliit na detalye. Tumingala ako kay Ate Rowena. Wala nang takot sa aking mga mata, kundi isang matibay na determinasyon. Ate Rowena, kailangan ko pa po ng isa pang tulong ninyo. Matapos makuha ang matibay na ebidensya ng pagkalason ni Kat, alam kong hindi ako pwedeng kumilos ng mag-isa. Kailangan ko ng kakampi. At si Ate Rowena ang taong ipinadala ng tadhana. Pagtingin sa aking determinadong mga mata, hindi nag-atubili si Ate Rowena. Sabihin mo, basta tama yan, tutulungan kita. Ang pagtitiwala niya noon ay parang isang life ring na inihagis sa isang taong nalulunod. Alam ko na hindi na ako nag-iisa sa labang ito. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa kahina-hinalang pag-uusap na narinig ko. At ang papel na gusto nilang papirmahan. Sinabi ko na naghihinala akong balak nilang kunin ang aming mga ari-arian. Ngunit hindi ko alam kung ano eksakto. Pwede niyo po bang ipa-background check ang status ng kumpanya ng aking asawa? O kung anuman ang kahina-hinala sa kanila ni Katrina? Tanong ko, nang puno ng pag-asa. Nag-isip si Ate Rowena at tumango. Nasa IT security ng isang telecom company nagtatrabaho ang aking asawa na si June, baka makatutulong siya. Pero mangako ka sa akin, kailangan mong manatiling kalmado at huwag magpapahalata. Masyadong delikado at malupit ang mga kalaban mo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Pangako, mula sa araw na iyon, nabuo ang isang lihim na network ng impormasyon sa pagitan namin ni Ate Rowena. Nag-uusap kami gamit ang maliliit na piraso ng papel o maiikling pag-uusap tuwing papasok siya para i-check ako. Sa paningin ni Raf at Kat, mas lalo akong nanghina. Madalas akong umiiyak ng walang dahilan. Nagsasalita ng walang katuturan. At nagiging malilimutin. Naging isa akong mental patient sa kanilang mga mata. Mukhang satisfied si Kat sa resulta ng ginagawa niya. Lalo niya akong inalagaan. Ang gatas at tsaa ay patuloy na ibinibigay. At patuloy ko rin itong itinatapon ng maingat. Ang pagkawala ng kanilang pag-iingat, ang siyang naging pagkakataon ko. Dumating ang pagkakataong iyon nang mas mabilis kaysa inaasahan ko. Isang hapon, nagbabalat si Kat ng dalandan para sa akin nang may tumawag. Tumingin siya sa akin, nakitang nakapikit ako, kaya lumabas siya sa balkonahe para sumagot. Medyo nakaawang ang pinto, agad kong idinilat ang aking mga mata. At inihanda ang aking mga tainga para makinig. Bumubulong si Kat. Ngunit sa sobrang tahimik, narinig ko ito ng malinaw. Huwag kang mag-alala, inayos ko na ang lahat. Oo, ako na ang bahala sa utang ni Raf dyan. Hindi, wala pa rin siyang alam. Tiwalang-tiwala siya sa akin. Basta makuha natin ang pirma ng babaeng yan sa deed of assignment of shares, tapos na ang lahat. Oo, parang bata na lang ang asawa niya ngayon. Susunod sa lahat ng sasabihin. Pagkatapos noon, sa atin na ang kumpanya at ang kondo nila. Ihanda mo na ang mga papeles. Sa weekend na to papapirmahan ko na sa kanya. Sige na, ibababa ko na.
Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong tumatarak sa aking puso. Shares ng kumpanya? Ang kondo? Kaya ito pala ang papel na binabanggit nila. Hindi lang ang aking asawa ang gusto nilang kunin. Gusto nilang agawin ang lahat ng pinaghirapan namin ni Raf. Ang Prime Build Corporation. Ang kumpanyang pinagpuyatan kong i-audit. Ang kondo na maingat kong dinisenyo. Gusto nilang kunin ang lahat, at ang kausap ni Kat ang lalaking tinukoy niya sa natin tiyak na hindi si Raf yun. May third party, isang taong nagmamanipula, sa likod ng dulang ito. Si Rafael, ang aking asawa, ay isa rin sigurong hamak na pawn sa laro ni Kat. Isang kawawang pawn na ginagamit ng hindi niya alam. Isang malamig na galit ang umakyat sa aking dibdib, ngunit pinigilan ko ito. Pumikit ako at inayos ang aking paghinga. Hindi ngayon ang oras para magalit, ngayon ang oras para kumilos. Pumasok si Kat, nakitang mahimbing pa rin ang aking tulog. Ngumiti siya at inilagay ang binalatang dalandan sa mesa. Ang ngiting yun ang ngiti ng isang makamandag na ahas, na nagturok ng lason sa kanyang biktima. Nang gabing iyon, noong naka-duty si Ate Rowena, ikinuwento ko ang buong phone call sa kanya. Namutla si Ate Rowena. Diyos ko, napakasama nila. Transfer of shares? Ito ay isang planadong pang-aagaw ng yaman. Mabilis na nag-isip si Ate Rowena. Mela, kailangan nating mauna sa kanila. Ipapatch ko sa asawa ko ang number na tinawagan ni Kat. Habang ikaw naman, kailangan mong makausap ang abogado mo. Wag na wag kang pipirma sa kahit anong papel. Pero ang problema po, matagal nang kinuha ni Kat ang aking cellphone. Wala akong paraan para makipag-ugnayan sa labas. Tiningnan ako ni Ate Rowena nang determinado. Ako na ang bahala doon. Kinaumagahan, pumasok si Ate Rowena na may dalang maliit na keypad phone. Lumang phone ko yan. Nilagyan ko na ng bagong SIM. Itago mong mabuti. Gamitin mo lang. Pag kailangan talaga, nakasave diyan yung number ng aking asawa at ng isang magaling na abogado. Nakakilala ko. Tawagan mo siya kung kailangan. Hawak ang maliit na cellphone. Pakiramdam ko hawak ko ang aking sariling buhay. Alam ko mula sa sandaling ito, opisyal nang nagsimula ang laban. Hindi na ako biktima. Magiging isa akong matiyagang mangangaso na naghihintay na mahulog ang kanyang biktima sa patibong. Weekend daw ang plano nila. May ilang araw pa ako para maghanda. Ipapakita ko sa kanila na ang isang risk analyst, kahit nakaupo pa sa wheelchair, ay sapat ang talino para baligtarin ang laro na inaakala nilang natalo ko na. Nakalulungkot isipin na minsan, ang pagtataksil ay hindi nagmumula sa mga estranghero, kundi umuusbong ito mula sa mismong lupa ng pagtitiwala. 15 taong pagkakaibigan, 5 taong pagsasama bilang mag-asawa. Lahat ng iyon ay madudurog dahil lang sa kasakiman at inggit. Ngunit mula sa abo ng pagkawasak na iyon, natagpuan ko ang aking tunay na lakas, ang lakas na tumayo at protektahan ang kung ano ang sa akin. Hawak ang keypad phone na ibinigay ni Ate Rowena. Pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng sikretong sandata. Itinago ko ito sa loob ng tissue box. Isang lugar na hindi mapapansin ni Kat. Bawat galaw ko, mula ngayon, ay dapat kalkulado. Kailangan kong ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang isang wasak na Carmela. Nakadepende at walang alam sa mundong inaalagaan ng kanyang best friend. Ang pagkawala nila ng pag-iingat ang magiging alas ko. Mas ginalingan ko ang pag-arte. May mga pagkakataon na kapag nagsasalita si Kat, tatanungin ko siya ng tulala, ano ulit yon? Hindi ko narinig. O kapag bumibisita si Raf at nagkukuwento tungkol sa kumpanya, magpapanggap akong pagod na pagod at sasabihing, sumasakit ang aking ulo, Raf. Pwede bang wag na muna nating pag-usapan ang trabaho? Wala akong maintindihan. Eksakto sa inaasahan ko ang reaksyon nila. Titingin si Kat kay Raf ng makahulugan, na parang sinasabing, nakita mo na? Sabi ko sa'yo eh. Habang si Raf naman ay bubuntong hininga, baka sa kanyang mga mata ang pagkairita at pagiging malamig.
Hindi na siya nagpapaliwanag o nakipag-usap sa akin. Sa kanyang paningin, naging isang ganap na pabigat na ako. Samantala, naging epektibo ang network namin ni Ate Rowena. Gabi-gabi, kapag umuwi na si Kat, papasok si Ate Rowena sa aking kwarto. Sa ilalim ng dahilan ng huling check-up, doon kami nagpapalitan ng impormasyon. Nagsimula ng kumilos ang kanyang asawa na si June. Isa siyang cybersecurity expert. Mula sa numerong tinawagan ni Kat, nalaman niya kung sino ang may-ari. Isang lalaki na nagngangalang Dante. Direktor ng isang maliit na law consultancy firm, ngunit may maruming background. Dalubhasa sa pagiging middleman para sa mga shady na negosyo. May nakakapagtakamela. Bulong ni Ate Rowena, sa aking sa dilim. Ang kumpanya ni Dante ay may hidden major shareholder. At ang registered address nito ay kapareho ng address ng malayong kamag-anak ni Katrina. Parang kidlat ang impormasyong iyon. Ibig sabihin, hindi nag-iisa si Kat. May kasabwat siya. At posibleng may buong team sa likod niya. Mas komplikado ang laro kaysa inisip ko. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw ng asawa o yaman dahil sa pag-ibig. Ito ay isang kalkuladong plano para makuha ang kumpanya ni Raf. Napaisip ako, kung alam ba ni Raf ang mga koneksyong ito, o biktima lang din siya na minamanipula ni Kat gamit ang sarili niyang ambisyon at kahinaan? Napagpasyahan kong subukan siya. Isang gabi, nang bumisita si Raf, nagpanggap akong mas maayos ang pag-iisip. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Raf, matagal na rin akong nakahiga dito. Bakit hindi ka magpatawag ng abogado? Gusto kong gumawa ng will. Natigilan si Raf. Ano ba? Yang sinasabi mo? Gagaling ka rin. Para saan pa ang will? Umiling ako. May luha sa aking mga mata. Alam ko ang aking lagay. Natatakot lang ako na kung may mangyari sa akin, ang kumpanya na dugot pawis nating dalawa, ay mapunta sa wala. Gusto kong ilagay sa papel na iniiwan ko sa'yo ang lahat ng parte ko, para hindi ka na mahirapan. Tinitigan ko ng maigi ang reaksyon ni Raf. Sa isang iglap, nakita ko ang kislap ng pagkalkula at ginhawa sa kanyang mga mata. Pero mabilis niya itong itinago at naging mukhang nag-aalala. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala akong kailangan kundi ikaw lang. Pagsisinungaling niya. Napakagaling niyang umarte. Pero ang kislap sa kanyang mga mata ay nagpatunay sa lahat. Alam niya ang tungkol sa plano ng pagkuha ng mga ari-arian. Maaaring hindi niya alam ang buong network sa likod nito. Ngunit sigurado akong bahagi siya rito. Hindi siya biktima. Siya ay isang kasabwat. Dumurog sa aking puso ang katotohanan ito. Pero binigyan din nito ng mas matinding alab ang aking determinasyon. Wala na akong dapat panghinayangan. Ipinagpatuloy ko ang aking plano. Gamit ang aking sikretong phone, tinawagan ko ang abogadong inirekomenda ni Ate Rowena. Siya ay si Attorney Liza. Matapang at matalino ang kanyang boses. Ipinaliwanag ko ng maikli ang aking sitwasyon. Agad na naintindihan ni Attorney Liza ang bigat ng problema. Tinuruan niya ako ng mga legal na hakbang. Ang una at pinakamahalaga, sabi niya sa telepono, ay huwag kang pipirma sa kahit anong bagay. Pangalawa, kailangan natin ng ebidensya na pinipilit o dinadaya kanila para pumirma. Ang katotohanang pinapainom kanila ng sedatives, ang pinakamalakas mong ebidensya. Bumuo kami ng plano ni Attorney Liza. Siya ang bahalang mag-imbestiga sa kumpanya ni Dante. At ang kaugnayan nito kay Kat. Habang ang misyon ko ay makuha ang kopya ng Deed of Assignment of Shares na gusto nilang papirmahan sa akin. Iyon ang magiging pinakamahalagang ebidensya para mabaliktad ko ang plano nila. Biyernes, isang araw bago ang kanilang plano, pumasok si Kat na may dalang makapal na folder. Ngumiti siya. Isang nakakakilabot na matamis na ngiti. Mela, may pabor sana ako. Ito yung mga papeles para makahingi tayo ng financial assistance sa hospital bills mo. Pakipirmahan mo rito para maipasa ko na. Itinuro niya ang mga blangko para sa pirma. Sinasadyang takpan ng kanyang kamay ang nilalaman ng papel. Tiningnan ko ang folder. Mabilis ang tibok ng aking puso, pero nanatiling blangko ang aking mukha. Ang dami namang papeles, Kat. Nahihilo ako tingnan. Ganyan talaga kapag sa mga opisina ng gobyerno.
Sige na, pirmahan mo na, ako na bahala sa lahat. Kinuha ko ang ballpen. Nanginginig ang aking kamay. Alam kong ito na ang deciding moment. Kailangan ko nang gumawa ng paraan para manatili sa aking ang folder na ito. Peke akong umubo ng malakas, nanginginig ang buong katawan, at nahulog ang aking ballpen sa sahig. Pagyuko ni Kat para pulutin ito, mabilis pa sa kidlat. Buong lakas kong itinulak ang folder kaya nahulog ito sa siwang sa pagitan ng aking kama at ng pader. Ay! Sorry Kat, ang hina ng aking kamay. Sabi ko habang hinihingal. Pinulot ni Kat ang ballpen, tiningnan ang siwang, at namutla. Okay lang. Kukunin ko, pero sobrang sikip ng siwang. Hindi niya ito makuha. Andan antas na. Break. Bukas na lang siguro. Ipapahila ko yung kama. Inis niyang sabi. Nakaramdam ako ng ginhawa. Kahit papaano ay nakahingi ako ng oras. Pero alam kong babalik sila bukas. At bukas din ang araw ng pagbaliktad ko ng sitwasyon. Ang pagkakahulog ng mga dokumento sa siwang ay nakadagdag ng kaba kina Kat at Raf. Pero hindi sila naghinala. Sa kanila, gawain lamang ito ng isang mahina at lampang pasyente. Hindi nila alam na noong gabing iyon, habang tahimik na ang ospital, isang counter-attack ang pasikretong inihanda. Pag-alis ni Kat, pumasok si Ate Rowena sa aking kwarto. Mabilis niya akong tinulungang ihila ang kama at kunin ang folder. Tama ang aking hinala. Isang deed of assignment para sa buong shares ng Prime Build Corporation at isang special power of attorney na nagbibigay ng karapatan sa kanila sa aming kondo. Ang pangalan ng tatanggap ng shares at authority ay walang iba kundi si Katrina. Sila ay napakasama at garapal. Napangitngit ang ngipin ni Ate Rowena. Kailangan na nating kumilos. Kinuha ni Ate Rowena ang kanyang cellphone at pinikturan ang bawat pahina ng dokumento at agad na ipinadala kay Attorney Liza at kay Kuya Jun. Tapos, ibinalik namin ang folder sa siwang. Kinabukasan kapag dumating sila, aartihin ko ang huling eksena sa ibang lugar. Nagtatrabaho ng walang pahinga si Kuya Jun gamit ang mga impormasyon at dokumentong nakuha niya. Naghukay pa siya ng mas malalim sa network ni Kat at nung abogadong si Dante. Ang mga nalaman niya ay ikinagulat naming lahat. Ang dulang ito ay hindi lamang simpleng pagnanakaw ng asawa at ari-arian. Ito ay isang financial trap na matagal nang inilatag. At hindi lang ako ang biktima, kundi pati si Rafael. Nadiskubre ni Kuya Jun na ang Riverside Project na pilit hinahabol ni Raf ay isang ghost project na perpektong inimbento. May mga papeles, may mga plano, ngunit walang kahit anong legality para maumpisahan. Ang mga investors na kinakausap ni Raf ay mga tao ni Dante at Kat. Sinadya nilang ipakita kay Raf ang isang magandang imahe para mahook siya. At para maituloy ang project na to, inubos ni Raf hindi lang ang puhunan ng kumpanya, kundi nangutang din siya sa mga loan shark sa pamamagitan ng kumpanya ni Dante. Ang utang ay umabot na sa napakalaking halaga. Sa madaling salita, na-corner na si Raf. Nanganganib siyang mabankrupt at makulong dahil sa utang sa mga sindikato. At nagpakita si Kat bilang isang tagapagligtas. Nagbigay siya ng way out. Basta tulungan lang siya ni Raf na makuha ang buong yaman ko. Gagamitin daw niya ang kanyang connections para bayaran ang utang ni Raf at magsimula silang muli. Siyempre, pawang mga pekeng pangako lang iyon. Sa sandaling makuha nila ang lahat, itatapon din si Raf na parang basahan. Nang ikwento sa aking ni Ate Rowena ang lahat ng ito, nanigas ako. Inakala kong kasabwat si Raf. Hindi ko naisip na isa rin siyang biktima ng kanyang sariling ambisyon at katangahan. Minanipula siya ni Katrina, ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa, at ng mga kasama nito, papunta sa patibong na matagal nang inihanda. Ang galit sa loob ko ay napalitan ng kaunting awa. May kasalanan siya, pero nakakaawa rin. Dahil sa kanyang ambisyon, nabulag siya at naging handang isakripisyo ang kanyang asawa para habulin ang isang ilusyon. So, anong gagawin natin ngayon? Tanong ko kay Ate Rowena. Nanginginig ang aking boses. Tuloy pa rin ang plano.
Seryosong sagot niya. Pero magdadagdag tayo ng isa pang hakbang. Hindi lang natin sila ibubuko. Ililigtas din natin ang kumpanya mo at ang dangal mo. Nakausap ko na si Attorney Liza. Ng kantuang, bukas. Pag pinapirma ka nila, pumirma ka lang. Kinabukasan, sobrang tense ang atmosfera sa kwarto. Maagang dumating sina Kat at Raf. Humingi sila ng tulong sa maintenance para ihila ang kama at kunin ang folder. Inilagay ito ni Kat sa bedside table ko. Mela, sorry kahapon. Ang careless ko. Ngayon, papirma na lang po ah. Nakatayo lang si Raf sa gilid. Mukhang tense at hindi makatingin ng diretso sa aking. Kinuha ko ang ballpen. Nanginginig pa rin ang aking kamay. Tiningnan ko ang dokumento at tumingin kay Kat ng blanco. Kat, kapag pinirmahan ko to, magiging okay na ba ang kumpanya ni Raf? Ngumiti si Kat. Isang ngiti ng panalo. Siyempre naman, Mela. Magiging okay din ang lahat. Magtiwala ka lang sa akin. Mabuti kung ganoon, sabi ko. At dahan-dahang pinirmahan ang pangalang Carmela sa lahat ng nakamarkang blanco. Ngunit may isang bagay silang hindi alam. Ang ballpen na ginagamit ko ay hindi isang ordinaryong ballpen. Ito ang special pen na may disappearing ink na ibinigay sa aking ni Ate Rowena kagabi. Ang tinta nito ay tuluyang mawawala sa loob ng 60 minuto na walang iiwanang bakas isang hakbang na magpapawalang bisa sa dokumento. Bago pa man nila madala ang mga papel sa kasabwat nilang notaryo publiko, tuluyan nang nabura ang aking pirma. Kaya wala silang maipapakitang legal na patunay ng paglilipat. Nang matapos kong pirmahan ang huling pahina, nakahinga ng maluwag sina Kat at Raf. Mabilis na kinuha ni Kat ang folder na para bang natatakot siyang magbago pa ang aking isip. Tapos na. Tapos na ang lahat. Magpahinga ka na ah. May aayusin lang kami ni Raf. Tumalikod sila ng mabilis at sobrang saya. Hindi nila nakita ang malamig na ngiti sa aking mga labi. Pagkaalis nila, tinawagan ko agad si Attorney Liza. Attorney, umalis na sila. Ayon lahat sa plano. Mabuti. Sagot ni Attorney Liza. Ngayon, maghintay ka na lang. Magsisimula na ang pinakamagandang bahagi ng palabas. Pinatay ko ang tawag at tumingin sa bintana. Ang ganda ng langit ngayon. Alam kong may paparating na bagyo. Ngunit hindi na ako ang taong nasa gitna nito. Ako ang taong gumawa ng bagyong iyon. Isang oras matapos umalis sina Raf at Kat dala ang dokumentong may aking pirma. Walang tigil na nagring ang phone ni Raf. Wala ako roon para saksihan iyon. Ngunit kalaunan, base sa mga kwento ni Ate Rowena at sa mga sumunod na nangyari, nai-imagine ko ang gulo na iyon. Ang unang tumawag ay si Attorney Liza. Formal niyang inabisuhan si Raf na siya ang aking legal representative at ang lahat ng transaksyon na nauugnay sa aming mga ari-arian mula sa sandaling ito ay invalid. Siguro ngumisi pa si Raf at sinabing kasang loob akong pumirma sa document of assignment at may ebidensya pa sila. Ngunit nawala siguro ang ngiti niya. Nang kalmadong sumagot si Attorney Liza. Raf, malamang nag-evaporate na ang pirma sa papel na yan ngayon at mayroon din kaming video evidence na pinilit niyo ang isang pasyenteng naka-sedatives at may nervous breakdown na pumirma sa isang hindi patas na kasunduan. Na-record ng nakatagong cellphone sa ibabaw ng cabinet ang lahat. Lihim na ipinatong ni Ate Rowena ang kanyang phone doon upang i-video ang buong eksena. At sa oras ng panik, hindi na makakapag-isip nang tama sina Raf at Kat. Kasabay nito, inutusan din ni Attorney Liza ang mga kapartner sa negosyo ng Prime Build Corporation. Napasikretong nilapitan niya na ipadala ang Notice of Suspension of all transactions hanggang sa malinaw ang legal na sitwasyon ng kumpanya. Ang dalawang magkasunod na dagok na ito ang tuluyang nagpabagsak kay Raf. At sina Katrina at Dante, nakatanggap din sila ng sorpresang regalo. Ipinadala na ni Kuya Jun sa NBI ang lahat ng ebidensya ng kanilang ghost project at sindikato ng loan sharks. Isang opisyal na investigasyon ang sinimulan. Ang mga sumunod na araw ay puno ng kaguluhan. Para silang mga langgam na natataranta. Pilit nililigtas ang sitwasyon, ngunit wala na silang nagawa. Wala na silang oras para bumisita sa ospital.
at alagaan ako. At iyon na ang oras para magsimula ang tunay na pag-recover ko. Wala nang sedatives. Unti-unting luminaw ang aking isip. Sineryoso ko ang aking physical therapy sa tulong ng mga doktor at ni Ate Rowena. Bawat maliit na galaw, kahit masakit, ay isang hakbang papalapit sa araw na makakatayo ako sa aking sariling mga paa. Pagkaraan ng 2 buwan, na-discharge na ako sa ospital. Kahit naka-wheelchair pa rin, mas bumuti ang aking mental at pisikal na kalusugan. Sa araw na makalabas ako, sinundo ako ni Raf. Mukha siyang payat at tumanda ng 10 taon. Wala na ang dating kumpiyansa niya. Nakatayo siya sa harap ko, nakayuko at bumulong. Mela, I'm sorry. Tiningnan ko siya nang walang emosyon. Hindi na kailangan. Dapat matapos na ang lahat ng ito dito. Umuwi ako sa condo unit namin. Na ngayon ay sobrang lamig na ng pakiramdam. Pareho pa rin ang lahat ngunit wala na ang init ng isang tahanan. Nang gabing iyon, nag-away ng matindi sina Raf at Kat. Narinig kong sumisigaw si Kat sa telepono. Ang tanga mo kasi. Kung hindi dahil sa'yo, hindi tayo aabot sa ganito. Sumagot si Raf. May lakas ka pa ng loob magsalita? Ikaw ang nanloko sa akin at nagtulak sa aking dito. Ang pag-ibig na inakala nilang panghabang buhay ay naging marupok nang mawala ang pansariling interes. Kinabukasan, pinuntahan ako ni Katrina. Wala na siyang bakas ng pagiging malambing. Namumula ang kanyang mga mata sa galit. Nanalo ka na. Masaya ka na ba? Kalmado ko siyang tiningnan. Hindi ako nanalo kahit kanino, Kat. Binawi ko lang kung ano ang sa aking. At hindi ko rin maintindihan kung bakit mo nagawa ito sa aking. Wala bang kwenta para sa'yo ang 15 taong pagkakaibigan natin? Tumawa si Kat. Isang mapait at baliw na tawa. Pagkakaibigan? Palagi mong sinasabi yan. Pero naiintindihan mo ba kung ano ang nararamdaman ko? Nasa sayo na ang lahat. Mela, magandang trabaho. Asawang nagmamahal sayo. Perpektong buhay. Ako. Swelduhan bilang teacher. Nakatira sa maliit na inuupahang kwarto. Maganda rin naman ako at matalino. Bakit kailangang maging mas mababa ako sayo? Galit ako sayo. Galit ako sa perpekto mong buhay. Gusto kong makuha ang mayroon ka. At higit pa roon. Kaya ito pala ang dahilan. Inggit. Ang ahas, na patuloy na kinakain ang kanyang kaluluwa ng maraming taon. Tiningnan ko siya na hindi na nagagalit, kundi naaawa. Ang inggit ang nag-transform sa isang mabait na babae, patungo sa isang masamang nilalang. Matapos ang pag-uusap na iyon, ipinatawag ng NBI si Kat at ang aming mga kasabwat, at kami ni Raf ay nagsimula na ng proseso ng annulment. Pero noong akala ko tapos na ang lahat, binigyan nila ako ng isa pang huling sorpresa. Isang invitation para sa kanilang marangyang ceremonial wedding at reception. Dahil hindi pa tapos ang proseso ng aming annulment, nagpasya silang ituloy ang isang simbolikong kasal, isang desperado at hangal na hakbang sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Dahil maaari ko itong gamiting karagdagang ebidensya ng pakikiapid concubinage sa korte. Ginamit nila ito upang magpanggap na matatag pa rin sila sa harap ng mga potensyal na bagong investors. Habang pilit tinatakpan ang kumakalat na iskandalo. Agad-agad pagkalabas ko ng ospital, ginawa nila ito. Siguro akala nila sa ganitong paraan, masasagip nila ang kanilang natitirang dangal. O baka gusto lang talaga nilang inisin ako sa huling pagkakataon. Hindi nila alam na ang ginawa nilang ito ay ang magiging perpektong pagkakataon para tapusin ko ang lahat, isang pagtatapos na hindi nila makakalimutan. Tiningnan ko ang wedding invitation at isang malamig na ngiti ang namuo sa aking labi. Sige, kung gusto nyo pang ipagpatuloy ang dula ninyo, pupunta ako bilang inyong pinaka-espesyal na panauhin. Ang desisyon nilang magdaos ng kasal ay isang desperadong hakbang. Kapwa nakakabaliw at tanga. Siguro iniisip nila na kapag ipinakita nila ito sa publiko, mapapaniwala nila ang mga tao na tama sila. At ako ang nanira sa kanila. O gusto lang nila akong saktan at makitang bumagsak. Pero nagkakamali sila. Para sa akin ngayon,
Ang kasal na iyon ay hindi isang kahihiyan, kundi isang perpektong entablado kung saan ang lahat ng katotohanan ay isisiwalat sa ilalim ng pinakamaliwanag na ilaw. Hindi ko nagagampanan ang pagiging biktima. Sinimulan ko ang aking huling plano, isang planong nangangailangan ng eksaktong kalkulasyon, pagiging kalmado, at sapat na pagpapasensya. Alam ko na para tuluyan silang bumagsak, kailangan ko ng pinakamatinding sandata, isang sikreto na kapag inilabas ay walang magbibigay ng pagkakataon para sila ay makalaban. At may naalala akong isang bagay. Isang napakaliit na detalye mula sa maraming taon na ang nakararaan. Isang detalyeng aksidenteng nabanggit ni Raf, tapos ay mabilis na iniba ang usapan. Noon, halos isang taon pagkatapos naming makasal, gustong-gusto naming magkaanak, ngunit pagkatapos ng mahabang pagsubok na walang resulta, nagmungkahi ako na pareho kaming magpa-check up. Tinanggihan iyon ni Raf. Sinabing malusog siya, at baka nasa aking ang problema. Sinabi rin niya na nagpa-general check-up na siya noon, at normal naman daw ang lahat. Pagkatapos niyon, hindi na niya binalikan ang usapang iyon. At dahil mahal at tiwala ako sa kanya, hindi ko na siya pinilit. Ngunit ang pag-iwas niya sa usaping yon ay nag-iwan ng isang malabong tanong sa aking isip. Ngayon, mas luminaw na ang tanong na yon. Nagdesisyon akong alamin ang katotohanan tungkol sa medical check-up ni Raf. Mahirap itong gawin dahil ang medical records ay confidential. Hindi ko kayang gawin ito mag-isa, kaya kailangan ko ng professional na tulong. Ginamit ko ang pera mula sa aking lihim na savings account na binuksan ko pa bago kami ikasal, isang ugali ng isang risk analyst na laging may backup plan. Kinontak ko ang isang lumang kaibigan, isang taong napakatahimik pero may malawak na koneksyon at nagtatrabaho bilang private investigator. Alam kong mahigpit ang batas ng bansa tungkol sa Data Privacy Act, kaya nakiusap akong gamitin niya ang kanyang mga lihim na kontak sa loob ng mga ospital. Sinabi ko sa kanya ang gusto ko. Hanapin ang medical records ni Raf sa mga malalaking ospital sa Maynila. 6 na taon na ang nakararaan. Ibinigay ko ang lahat ng personal information ni Raf. Habang naghihintay ng resulta, hindi ako nag-aksaya ng panahon. Nagsimula akong mag-research tungkol sa pamilya ni Raf, lalo na kay Tito Arturo. Alam ko na siya ang pinuno ng angkan. Isang retiradong AFP general na nirerespeto at kinatatakutan ng lahat. Ang kanyang mga salita ay parang batas. Naalala ko ang ilang beses na nakita ko siya sa mga family gatherings. Hindi siya madaldal, istrikto, at higit sa lahat, ayaw niya sa mga sinungaling at mapanlinlang. Minsan, isang tiyuhin ni Raf ang napatunayang nandaya sa negosyo at ipinatawag siya ni Tito Arturo para sermonan at tuluyang itakwil. Para sa kanya, ang dangal ng angkan ang hindi pwedeng dungisan. Alam ko na para makuha ang buong katarungan, kailangan ko siyang kasabwat. Siya ang magiging huling hukom sa kwentong ito. Kinontak ko muli ang aking private investigator para sa isa pang sensitibong pabor. May paraan ba para makuha ang prenatal records o laboratory results ni Katrina sa klinik na pinupuntahan niya kamakailan? Nagulat ang aking investigador, ngunit nakaintindi rin siya nang ipaliwanag ko ang sitwasyon. Nangako siyang gagamitin ang kanyang mga koneksyon upang palihim na makuha ang mga impormasyong ito. Makalipas ang ilang araw, ipinadala sa akin ng investigador ko ang kopya ng dokumento. Ito ay ang opisyal na laboratory report ng blood test ni Katrina mula sa klinik kung saan siya palihim na nagpasuri kamakailan. Agad kong sinuri ang mga datos doon. Isang partikular na detalye ang nakakuha ng aking pansin. Ang antas ng kanyang beta-HCG hormone. 1 linggo ang lumipas, habang tense akong naghihintay na makumpleto ang lahat ng datos. Ilang araw bago ang kasal nila, tumawag ang investigador ko. Nahanap ko na. Mela, ang premarital health checkup record ni Rafael mula pa 6 years ago sa Manila Infertility Center. Nakakabigla ang resulta. Ipapadala ko sa iyo ang kopya ngayon din. Nang matanggap ko ang folder sa email at buksan ito, napaupo ako sa silya. Nanginginig ang 2 kamay ko. Bumungad sa aking ang semen analysis report. May mga numero at conclusion na kinailangan kong basahin ng paulit-ulit para maniwala
ang conclusion ng doktor. May red stamp na nagsasabing, congenital azoospermia. Due to mom's complication during childhood, 0 sperm count, no ability to conceive naturally. Nanigas ako. So ito pala ang sikreto na tinatago niya. Sa aking all these years. Alam niya na baog siya. Pero isinisi niya sa aking ang problema. Hinayaan niya akong mabuhay sa pagdurusa at paninisi sa sarili sa mahabang panahon para lang maprotektahan ang kanyang pride bilang lalaki. Ang kanyang pagiging makasarili at kaduwagan ay hindi ko ma-imagine. Eksakto noong sandaling yon, sinuri ko ang kopya ng blood test result ni Katrina. Nanginginig kong binasa ang huling linya ng report. Beta-HCG hormone levels in the blood test are abnormally high, indicating pregnancy in the first trimester. Estimated gestational age is about 8 weeks. Buntis si Katrina. Pinagtabi ko ang 2 digital na dokumento sa screen ng aking laptop. Ang record na baog si Raf. At ang resulta na 8 weeks pregnant si Kat batay sa kanyang blood test. Isang hubad, mapanukso, at hindi maipagkakailang katotohanan. Ang sanggol sa sinapupunan niya ay hindi maaaring maging anak ni Raf. Niloko ni Kat ako. At pati si Raf. Ginamit niya ang pagbubuntis na ito para itali si Raf. Bilisan ang kasal. At subukang agawin ang aming ari-arian. Huminga ako ng malalim. Ramdam ko ang lamig sa aking gulugod. Nasa aking kamay na ang pinakamatinding sandata. Ang mga papeles na ibibigay ko kay Tito Arturo ay hindi isa, kundi 2 nakakagulat na sikreto. Hawak ito, hindi na ako nakaramdam ng takot, pinalitan iyon ng napakalamig na katinuan. Alam ko na panalo na ako sa larong ito, pero paano ko tatapusin ito nang mapapahiya ang mga masasama at masisigurong lalabas ang totoo sa pinakamagandang paraan? Hindi ko gustong mag-eskandalo sa social media o mag-away sa harap ng maraming tao. Gusto ko silang bumagsak sa eksaktong lugar na pinagmamalaki nila. Ang dangal ng pamilya at ang marangyang kasal. At ang nag-iisang tao na maaaring magsagawa nito ay si Tito Arturo. Ngayon, nag-focus ang plano ko kung paano mapaparating ng natural at epektibo ang 2 papel na ito kay Tito. Hindi ako pwedeng direktang pumunta sa bahay niya dahil maghihinala siya. Kailangan ko ng pagkakataon, isang accidental encounter, pero perpektong na setup. Pinag-aralan ko ang daily routine ni Tito Arturo. Sa tulong ng mga malayong kamag-anak ni Raf na nakakausap ko pa rin. Nalaman ko na tuwing weekend morning, may ugali siyang uminom ng kape at magbasa ng diaryo sa isang luma at sikat na kapihan sa Intramuros, malapit sa dati niyang bahay. Ito na ang aking chance. Kailangan ko ng paghandaan ang aking itsura. Hindi pwedeng mukha akong galit. Dapat akong magmukhang kaawa-awang biktima, isang wasak na babae, pagkatapos ng trahedya, isang imahe na mag-a-activate ng sympathy at proteksyon ng isang matandang sundalo. Sabado ng umaga, 2 araw bago ang kasal. Nagpasama ako sa kaibigan kong si Bea para dalhin ako sa kapihan sa Intramuros. Nakaupo pa rin ako sa wheelchair, suot ang isang simpleng damit, walang make-up. Pinapakita ang pamumutla at pagiging pagod ko mula sa ospital. Sinadya kong pumili ng oras na alam kong nakaupo na siya roon. Inutusan ko si Bea na itulak ako papunta doon, tapos ay itigil ako malapit sa bilihan ng libro sa labas lang. Nagkunwari akong naghahanap ng libro, pero nakatingin sa kapihan. Eksakto sa inaasahan ko. Nakaupo si Tito Arturo, sa paborito niyang pwesto malapit sa bintana, nagbabasa ng diaryo. Sumenyas ako kay Bea, na itulak ako dumaan sa bintana. Tapos sinadya kong ihulog ang isang libro. Ang malakas na pagbagsak ng libro ay naging dahilan para tumingin si Tito Arturo. Bilang isang military man, mabilis ang reflex niya. Tiningnan niya ang babaeng naka-wheelchair. Napilit inaabot ang nahulog na libro. Nagulat siya at nakilala ako. Carmela? Ikaw ba yan? Tumayo siya at lumabas ng pinto. Nagkunwari akong gulat at nahihiya. Tito Arturo, hindi ko po alam na nandito kayo. Pinulot niya ang libro. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. At nakitaan ko ng awa ang kanyang mga mata. Nabalitaan ko ang aksidente mo. Okay na po kahit paano. Mahina akong sagot. Kaso kailangan pa po ng mahabang oras para sa aking mga binti. Tiningnan ko ang mga paa ko.
nang may matinding lungkot. Si Rafael, inaalagaan ka ba niya ng maayos? Tanong niya. Lumalim ang kanyang boses. Hindi ako agad sumagot. Yumuko lang ako. Isang katahimikan na mas mahalaga kaysa sa libong salita. Sapat na yun para makaintindi siya. Tapos, tiningala ko siya at pilit na ngumiti. Opo, kaso masyado po siyang busy, tito. Maraming trabaho sa kumpanya. Ayoko po siyang abalahin. Nagkunwari akong naiintindihan. Ang aking asawa. At tiniis na lang ang lahat. Kumunot ang noo ni Tito Arturo. Nagniningning ang talas sa mga mata ng isang taong marami nang naranasan. Wala na siyang sinabi kundi nagbuntong hininga. At marahang tinapik ang aking balikat. Magpalakas ka. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Opo. Salamat po, Tito. At umalis na kami ni Bea. Hindi na ako nagsalita tungkol kay Kat o sa kasal. Alam kong hindi ko na kailangan. Ang imahe ko ngayon isang babaeng baldado, maputla, at pinabayaan ng asawa ay sapat na. Nagtanim na ako ng buto ng duda at awa sa kanyang puso. Tutubo ang butong ito. At sa mismong araw ng kasal, kapag lumabas ang totoo, magiging opyo ito ng galit. Nang gabing yon, inihanda ko ang dalawang mahahalagang papel. Nagprint ako ng kopya sa isang magandang kalidad ng papel. Una, ang medical record ni Raf mula sa Manila Infertility Center. Pangalawa, ang kumpirmadong blood test report ng hormone ni Kat. Hindi ko na nilagyan ng explanation. Alam kong sapat na ang talino ni Tito Arturo para intindihin ang buong kwento mula sa dalawang papel na iyon. Isinilid ko iyon sa isang simpleng puting envelope. Walang pangalan. Handang-handa na ang lahat. Ang mga huling araw bago ang kasal ay naging napakatahimik. Wala akong narinig kina Raf at Kat. Siguro busy na sila sa paghahanda sa kanilang malaking dula. Sa pagtakip sa dumi nila, nalaman ko rin mula sa aking investigasyon na itinakuwil na si Katrina ng sarili niyang mga magulang matapos nilang malaman ang tungkol sa kanyang pakikipagrelasyon kay Dante at ang mga utang nito. Nahiya sila sa buong komunidad, kaya nagpasya silang putulin ang komunikasyon sa kanya. Kaya naman sa araw ng kasal, walang kahit isang miyembro ng kanyang pamilya ang sumipot, na naging dahilan ng bakanting hilera ng mga upuan, na nakita ko kanina, isang araw bago ang kasal. Tumawag sa aking si Raf. Mela, bukas na ang seremonya ng kasal namin ni Kat. Alam kong hindi ka pupunta. Pero gusto ko pa rin mag-imbita. Dahil yun ang tama. Inviting me? Mahinahon kong sagot. Iniisip mo ba na iko-congratulate ko kayong dalawa? Hindi. Ayoko lang isipin mo na wala akong puso. Napatawa ako ng malamig. Wala kang puso? Raf, itago mo na lang yan sa sarili mo. Hindi ako pupunta. Pero siguro, magpapadala ako ng regalo. Regalo? Gulat niyang sabi. Oo. Regalo na hinding-hindi ninyo makakalimutan kasama ng buong pamilya ninyo. Pinatay ko ang tawag. Alam kong ninerbiyos siya. Pero mangingibabaw ang kanyang pride. At iisipin na salita lang yon ng isang talunang babae. Hindi niya inexpect kung gaano kadelikado ang regalong iyon. Umaga ng kasal, tinulungan ako ni Bea na magbihis ng isang simpleng gray na dress. Sure ka na ba dito, Mela? Tanong ni Bea. Tumango ako. Ito ang huling laban ko. Pumasok kami sa hotel, sa isang side entrance, para hindi masyadong mapansin. Gusto kong ang pagdating ko ay maging surprise. Dumating kami ng tahimik sa oras na nagsasalita na ang host eksakto sa sandaling hinahanap nila ang kinatawan ng pamilya ng nobya, kung saan nagsimula ang aking kwento. Dahil nandoon na ako sa sulok at nakita kong naguguluhan si Tito Arturo, sumenyas ako kay Bea. Naitulak ako palapit sa pwesto niya. Sa harapan niya at ng lahat, bumati ako ng may mahinang boses. Magandang araw po, Tito. Lumingon si Tito Arturo. Sobrang gulat. Mela, bakit ka nandito? Hindi ko pinansin ang mga nagbubulungan sa paligid. Tiningnan ko siya. Namumuo ang mga luha sa aking mga mata. Gusto ko lang po sanang magpadala ng regalo sa bagong kasal. Nahihiya po akong umakyat sa stage.
Kaya dito ko na lang po ibibigay. Pwede po bang kayo na ang mag-abot kay Raf at sa pamilya nyo? Sinasabi ko yun na parang isang kaawa-awang babae. Inabot ko ang puting envelope. Nag-alangan si Tito Arturo. Tapos tiningnan niya sina Raf sa stage. Anong regalo ito? Simpleng mensahe lang po. Aalis na po ako rito. Ayoko pong makasira sa araw na to. Tila na-convince siya dahil sa aking pagiging magalang kahit pa nasa ganitong sitwasyon ako. Kinuha niya ang envelope. Sige, ibibigay ko. Sumenyas ako kay Bea. Naitulak na ako paatras sa sulok kung saan makikita ko ang mangyayari. Dala ng kuryosidad, dahan-dahang binuksan ni Tito Arturo ang envelope at binasa ito sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng wedding hall. Tiningnan ko ng maigi ang reaksyon niya. Una ay gulat. Pangalawa, nanigas ang buong katawan niya. Nanginginig ang mga papel sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha na gulat ay naging pula sa tindi ng hindi mapigilang galit. Ang mga mata ng retiradong general ay namula na parang may dugo. Tumayo siya, ibinagsak ang papel sa mesa. Blag! Ang tunog ay gumulat sa lahat. Naglakad siya pataas sa entablado na parang may papatayin. Inisip ng host na tutulungan siya ni Tito Arturo sa speech ng bride's side kaya inabot nito ang mikropono. General, may idadagdag pa po ba kayo? Hinablot ni Tito Arturo ang mic. Sa boses na matapang, nag-echo ang mga salita niya. Walang bisa ang kasal na ito. Ang buong hall ay natahimik, tila na bato. Namutla si Rafael. Tito, anong sinasabi niyo? Kasal ko po ito. Lalo namang natakot si Katrina. Kumapit siya kay Raf. Nanginginig ang katawan. Tito, baka may misunderstanding po? Misunderstanding? Galit na umungal si Tito Arturo. Akala niyo ba ipapahiya ko ang buong angkan kung hindi totoo ito? Tiningnan niya kay Raf. Isang tingin ng sukdulang pagkadismaya at pandidiri. Rafael, tatanungin kita. Tunay ka bang lalaki? Umatras si Raf. Hindi ko po maintindihan. Hindi mo maintindihan? Itinaas ni Tito Arturo ang dalawang papel. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. At sa lahat, ang bata sa sinapupunan ng babaeng yan. Itinuro niya si Kat. Anak mo ba? Para itong pangalawang bomba. Agad na nahawakan ni Kat ang kanyang tiyan dahil sa reflex. Natameme si Raf. Walang masabi. Hindi na hinintay ni Tito Arturo ang sagot. Hindi ka makasagot, di ba? Dahil alam mong hindi ka pwedeng magkaanak. Alam mo na ito, 6 na taon na ang nakararaan. Pero niloko mo ang asawa mo at ang pamilyang ito. Nagkaroon ng ingay sa buong hall. Nabigla ang mga tao. Umiyak si Kat. Umiling ng malakas. Hindi po totoo. Anak niya po ito. Fake ang mga papeles na yan. May naninira sa amin. At tumingin siya sa aking sasulok. Ngumisi ng malamig si Tito Arturo. Kaya pala ang Manila Infertility Center, na mismong may official stamp and doctor's signature ang nagsabing congenital azoospermia ka? Fake ba to? O sadyang ikaw ang nagsisinungaling? Lumingon si Tito kay Raf. At ikaw, isa kang duwag. Hindi mo lang niloko ang asawa mo. Dadalhin mo pa ang isang bastardong anak sa angkan na ito. Wala kang kwentang anak. Hindi ka karapat-dapat dalhin ang apelyido natin. Napaluhod si Raf. Nanlumo. Tiningnan ko si Kat. Wala nang pag-ibig kundi galit. Katrina, totoo ba ito? Hindi malaman ni Kat ang gagawin. Hindi, Raf. Na-frame up ako. Tama na. Sigaw ni Tito Arturo. Bilang pinuno ng pamilyang ito, idinedeklara ko mula ngayon. Itinakwil ko na si Rafael. Walang kasal na magaganap. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng bisita, sa kahihiyang ito, at binalingan niya ang dalawa. Lumayas kayo sa paningin ko. Ang lahat ay nangyari ng mabilis at nakakagulat. Nawalan ng malay si Katrina sa mismong stage. Tumakbo si Tita Flor, ina ni Raf, sa stage at umiyak. Kuya Arturo, patawarin niyo na siya. Ngunit pinanlisikan siya ni Tito Arturo. 30 anyos na siya. Bata pa ba? Konsentidor kang ina. Umalis na rin kayo. Nagkagulo sa stage. Nag-alisan na ang mga bisita. Pinanood ko lahat iyon. Hindi ako natuwa o nag-enjoy.
Nakaramdam lang ako ng emptiness dahil tapos na ang lahat. Sumenyas ako kay Bea. Umalis na kami ng tahimik. Wala nang nakapansin sa akin dahil nakatutok sila sa trahedya sa stage. Paglabas ko ng hotel, mas malinis ang hangin. Isang lumang chapter ng buhay ko ang natapos. Sa mga sumunod na araw, naging viral ang nangyari. Na-bankrupt ang kumpanya ni Raf. Dahil umurong ang mga investors. Baon sa utang sa sindikato si Raf at nagumon sa alak sa lumamig na kondo. Binugbog niya ng malala si Kat, ang abogadong si Dante, ang ama ng bata ni Kat, at ang mastermind sa Ghost Project, ay tumakas pagkatapos mag-imbestiga ng NBI. Naiwan si Kat, nabuntis at walang trabaho, kinamuhian, at nag-iisa sa kanyang maliit na kwarto. Nag-concentrate ako sa sarili ko at sa physical therapy. Ilang buwan ang lumipero. Habang patuloy ang aking pag-recover. At bago tuluyang matapos ang proseso ng aming annulment, nakiusap si Kat na magkita kami sa isang cafe. Mukha siyang pagod. Malaki na ang kanyang tiyan dahil malapit na siyang manganak. Tiningnan ko ang tiyan niya at malamig na sinabi, "Alam kong hindi kay Raf ang batang iyan, kundi kay Dante." At alam ko ring baog si Raf. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at nanginginig na nagtanong. Sinabi ko ang lahat tungkol sa pag-iimbestiga ko. Natalo ka hindi dahil minaliit mo ako, kundi dahil sa kasakiman mo. Naglagay ako ng ilang libong piso sa mesa. Heto, para sa mga unang gastusin ninyo ng bata, hindi niya kasalanan ito. Paalam. Iniwan ko siyang umiiyak. 1 taon matapos ang buong pangyayari. Fully recovered na ako. Sa tulong ng korte, nakuha ko ang aking bahagi mula sa naibentang kondo at bumili ako ng bago upang magsimula muli. Patuloy pa rin akong nagtatrabaho bilang data analyst. Pero ngayon, nagtayo ako ng isang center na nagtuturo ng data analysis at personal finance sa mga kababaihan upang matulungan silang maging financially independent at hindi umasa kahit kanino. Ngayon, may kapayapaan na ako. Natapos na ang trahedya. Natutunan ko na ang tunay na kaligayahan ay wala sa pagdedepende sa ibang tao kundi sa pagtayo sa sarili mong mga paa. At minsan, para makapaglakad ng maayos, kailangan nating isara ang pinto ng nakaraan, gaano man ito kasakit.